Oy, sumama ka sa live ha, Madam Cheerful Dumplings. Yan. So, again, alam nyo ba mga kachika, kung nanood kayo ng Eat Showtime, meron pang isang bunot kay Kimi. Actually, dito sa bunot na to, medyo nakakatawa. Ang lakas ng trip nila kay Kimi. Okay, ewan ko kung napanood nyo to ha. Panood nyo ba to? Kasi meron dito mga kachika, si Kimi, nakipag-duet siya sa isang contestant. Ayan, yung Mr. Right. So, nakipag-duet siya as usual. So, syempre, lahat natutuwa, lalo na yung contestant na to, si Jelbs. Si Jelbs, mga chika, kilig na kilig. Ayan, tingnan natin ha. So, ayan mga chika, ano si Jelbs. Kilig na kilig. Ayan. pero mga kachika, yung catch kasi dyan, mga kachika, yung bunot kay Kimi, hindi yung kumakanta sila ni Jelbs. Yung bunot sa kanya dyan, mga kachika, doon gagawin silang bagong love team. Di ba? Gagawin silang bagong love team. Ayan. Ayan, tingnan niyo yung bagong love team. Ayan, bagong love team. Dito ako natawa. Alam mo ko natawag sa kanila. May love team ang pangalan? Kim Jebs. Kim Jebs na. Kim Jebs na. Yung mukha ni Kimi rito. Kim Jebs. Pero mga chika, huwag Jebs eh. Pero, ewan ko, aware naman siguro kayo mga chika kung ano yung Jebs, di ba? Pero, ayan, Kim Jebs daw. Pero, binawi naman kaagad yan ni Jong. So, sabi ni Jong, Kim Jebs. Kim Jebs pala yun. Ayan, may crush kasi yan kay Kim. Oh, tama. Kaya nga kinikilig eh. 'Di ba? Kaya nung kumanta si Kim at nakipag-duet sa kanya, kilig na kilig. 'Di ba? So, ayan kasi yung reason noon. Crush niya si Kimi. Okay, fan siya ni Kimi ever since. Ayan, Oy, sabi dito, kilig niyang lahat sa showtime kanina, crush daw tong isang contestant ng Laro Pick. Oh, mga chika, doon sa simula ng Laro Pick, di ba? Meron din. Tingnan natin ha. Ito. Hanapin ko lang ha. Ito si Jelbs. Ayan. Eto mga kachika, ito yung isa. Ito naman, nagbigay ng advice si Kimi kay Jelbs. So, sabi dito, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, eto mga chika, yung nabunot ni si Kimi yan, this time si Bong Navarro naman. Pakinggan nyo to ha. Yeah, that is so amazing talaga. Keep it So, ayan, tingnan nyo. up ha. Grabe sinabi. Pero kung pinariringgan Ulitin natin yung advice ni Kimi. Lahat ng lesson ko. Time management. yes, yun talaga eh. Pag mas Ayan, time management daw. pag talaga nagagawa ng paraan lahat Pag eh. gusto, Ayan o, pag gusto may paraan. maraming paraan. Oh. Pag ayaw, maraming dahilan. Yeah, that is so... Diba? Kaya, diyan na siya tinanong kay Nicky Bong. Hindi, wala. Ayan. Keep it up ha. Kung may pinariringgan ba siya? Grabe sinabi. Meron ka bang pinariringgan na gano'n? Hindi, wala. Ano lang talaga. Yung mukha ni Kimi. Yung mukha ni Kimi, mga chika. Parang parang na-shock. Parang meron siyang nasabi na hindi niya dapat sabihin. Tapos nasabi niya. Kaya yung mukha niya dyan, mga chika, ha? Wala. Ayan. Pero kayo natanongin ko, I'll ask you, tingin niyo ba may pinariringgan dyan si Kimi?
tingin nyo ba posibleng merong someone yan na pinariringgan na kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Diba? So, ayan. Ikwento mo yung start ng Lalo Raping yung wala pang contestant. Inokso siya ni Jong about Paulo. Okay, yung isa pa. O, sige, kayo, nagre-request kayo eh. Nakapangkasal. O, sige, sasama natin yan mga chika. Kayo pa. Ayan. Ayan. O, simula ng laro-laro pick. Ito. Ayan. Yes, hello po. BFP. Hello po. Hoy, Ito yun, di ba? natakot ako. Sabi, may bigyan na tayong pumapatay. Ayan, tingnan natin to. Oh, Ng syempre. apo. Yes, sa katapangan nila. Abay. Di ba matatapang yung ating mga Oh. BFP? Yes. Kaya niya ang pangalan niyang Pat, kailangan niya mag-pat at nasagot niya yung Jack. Jackpot. Kaya naman ay jackpot. Ay, Yeah. grabe. Simula San ito ba yon mga kachika? San mabanda yon? ngayon, pangalan niya na si Jack. Nasabi ba yung kapo? Opo. Iniwasan namin nun sa Batang General. bayani. Yes, by Paolo Avellino. Ayan. Daw kilala mo yan. Bayani. Batang General. bayani. Ayan, tinan niya mga kachika, ito yun eh. Oh, Ah, Batang General. yes. Di ba? Daw kilala mo yan. Kasi Ayan na siya na naman nabunot. ginampanan ni Pao yan. Di ba? Yes! Ayan, so yung batang general. Ayan. Yes, by Paolo Avellino Goyo. Yes. Goyo. Yes. Gregorio. Totoo na panawagan. Ha? Ganun si Kimi mga chika, oh. Kilig na naman eh. Siyempre, dapat alam mo Yes. yon. Oo. Dapat. Dapat alam mo yung mga three. Oh, bakit yan? Oh, teka lang, balik tayo saglit sa usapang DTT. Ayan ah. DTT, yung nagsasabi na si Kimi raw, kapag ka inaasar kay Paulo, yung sagot niya, ginagawang kengkoy, ginagawang malabays ganda yung sagot. Di ba? Puro deny. Inaasar kay Paulo for promotion, pero sila mismo yung nagde-deny sa kanila. Ano pang di-deny dyan? May dinideny ba si Kimi dyan? Inaasar nga siya direkta sa pangalan ni Paulo eh. Di ba? Ibyan. Yes, yung mga ganong bagay. Tsaka lahat dapat alam yun kasi naging bayani yun. Correct. O, di ba? So, dito mga kachika, napakasimple niya na nung pang-aasar. Pero walang dinecline si Kimi. Sabi niya pa, may Paulo Abilino. O, di ba? Oo, pinakabatang general, Gregorio del Pilar. Ayan. So, ayan, si Paulo gumanap dyan. Siguro ilang beses pero si Kimi. Mabuhay talaga ang lahat ng mga winners in life. So, ayan mga kachika, no? Naalala ko kasi yung mga bashers. Actually, nirepost ko nga kanina yung content natin na ngayon. Hindi pa rin ako makamove on sa ginawa nila. Yung hinambalos talaga nila ng maraming beses yung Kim Pao doon sa content nila na yon. Walang kalaban-laban si Kimi tsaka si Paulo. And to be honest, mga kachika, if you'll ask me, wala ni isang mga sinabi nila doon, yung totoo. Wala silang napatunayan ni isa doon. As in, lahat no sinabi nila doon, purong opinion lang nila, purong personal interest, and wala ni isang sinabi sila doon na totoo. Yung legit, valid. So, yun lang yung masasabi ko dyan. Kaya, kung meron man tayong feedback, kung meron man tayong sabihin na nating masasabi doon sa mga bashers na yon, hindi sila kawalan. Di ba? Meron pa sinabi si Bong. Ayan, meron pa pala. Gregorio del Kakahapon dahil, Ayan. Mataas, no? Winners in life. We have Ayan. Ayan na, sabi ni Queen Gatrin. Tapusin natin. kasi winner kakahapon dahil, Winner. Siyempre, may bagong endorsement. yes, ngayong tanghali. May chance ang isa. Ito. 100,000 pesos! Pupuntahan natin ang motive ay red. Oo. Gusto Ayan, yung motif. Ayan. ko tanggalin ko itong pang red ko para Yung red, kasi parang pangkasal.
Puti tayo tatlo. Parang okay tayo, no? Oh, Oo. yeah. Pero ito, So, tanggalin ko itong Ay, yung wedding na pupunta anong oras ba yung garden wedding Ano, wedding. natin? Oo nga, yung wedding na pupuntahan natin, ang motive ay red. Motive ay red. Hindi. Actually, mga kachika, yung motive nung damit nila, talagang white. Nagkataon lang si Bong. Gusto mo tanggalin ko itong red ko para puti tayo tatlo. Parang okay tayo, no? Oo. Actually, mga kachika, tama si Madam Robelyn Starkey. Iba yung showtime kapag ka nandun si Kimi. Kasi kapag wala si Kimi, napaka-boring. Wala silang wala silang mabulot eh. 'Di ba? Wala silang wala silang parang blissful, joyful, witty, comedy sa tawag dito sa It's Showtime eh. Kaya lagi natin hintay dyan si Kimi eh. So yan, paano dinamay nagtanong ng real score? So, kasi pa di ba score yun? Oo nga eh, yun nga yung sinasabi ko, di ba? Madam Rose Ann Pagyo. Yung hanggang ngayon eh, hindi ako makamove on. Bakit nila minamasama lahat ng mga sagot? Sinabi, ginawa, gestures ng Kim Pao doon sa media ko na yun. Lahat eh. Walang ginawang tama si Kimi tsaka si Paulo doon. Para sa mata nila, ultimo yung sagot ni Kimi sa ekonomiya. Grabe pati yun. Excuse me, bawal ba mag-joke? 'Di ba? Sila mga gay sila eh. So dapat alam nila yun dahil sila mga joker sila eh. 'Di ba? Ito si Alex Brosas, grabe. Nakita niyo yung sinabi niya. Kinumpara kay Eko. Si Eko may inamin, si Paulo wala naman. Tapos nung kumambyo hindi nga actually kumambyo eh. Nung kinlarify lang ni Paulo na hindi naman siya umami, nagbigay lang siya ng number. Aba, nagalit. Soplak kasi siya, pahiya siya, di ba? So, ayun. Kasi po si Paulo, matalino, malalim tao, pilosopo. Yes, mahilig si Paulo sa logic and mga puzzles. Actually, sa isang interview, parang sinabi niya yon na he likes riddles and mahilig siya magbasa-basa ng mga puzzles. And kaya rin siya na-engage sa paglalaro sa gaming kasi mahilig din siya mga kachika sa strategy. Actually, yung nilalaro ni Paulo, yung TFT, ayan, LOL TFT, Teamfight Tactics, pareho kami naglalaro nun eh. Hindi ko lang siya nakakalaro, pero nilalaro ko rin yun. So, ayun. Maraming netizens ang sumasang-ayon sa pahayag na Showtime di magiging masaya pag wala si Kim Chiu. At hindi rin maikakaila kung bakit ganito ang nararamdaman ng iba. Si Kim Chiu ay isa sa pinaka-energetic at naturally funny na host ng It's Showtime. Bukod sa pagiging aktres, napatunayan niya na may sariling karisma siya sa live hosting. Yung mga spontaneous niyang hirit, tawa at minsan sablay pero cute na mga linya, nagiging instant meme at nagbibigay aliw sa madla. Siya yung tipo ng host na hindi pilit ang saya, ramdam mong genuine. Kapag wala si Kim sa isang episode, napapansin agad ng fans ang kulang na energy. Hindi dahil hindi kayang dalhin ng ibang hosts ang show, dahil strong at batikanigin ang buong cast. Pero may unique flavor talaga si Kim. Siya yung parang sunshine vibe sa grupo, makulit, game sa kulitan at marunong makisabay sa biruan. Dagdag pa rito, malaki rin ang fanbase ni Kim na talagang sumusubaybay hindi lang sa kanya bilang artista, kundi bilang host din. Kaya natural na kapag absent siya, may mga manonood na medyo nababawasan ng excitement. Pero sa kabilang banda, ang kagandahan ng Showtime ay teamwork. Kahit sino ang present, nagtutulungan sila para mapanatili ang saya. Ibig sabihin, mahalaga si Kim, pero mahalaga rin ang buong pamilya ng Showtime. Sa huli, masasabi ko na hindi magiging masaya ang show kapag wala siya, pero totoo na may ibang klasing saya at kulay kapag present si Kim Chiu. Iba talaga ang charm niya sa noontime scene. Ikaw ba, anong partikular na moment ni Kim sa Showtime ang pinakatumatak sa'yo? Kung pagbabasihan ng pahayag na Showtime di magiging masaya pag wala si Kim Chiu, masasabi kong malaking patunay ito kung gaano kalakas ang impact ni Kim Chiu sa It's Showtime.
Hindi basta-basta maging consistent na masayahin at energetic sa isang live noontime show. Si Kim may natural na charm at pagiging spontaneous na talagang nagbubuhay sa studio at sa mga manonood sa bahay. Yung mga hirit niya na minsan sablay pero nakakatawa at yung tawang hindi napipigilan, iyon ang nagiging trademark niya bilang host. Sa totoo lang, malakas ang chemistry niya sa co-hosts. Marunong siyang makisabay sa biruan pero marunong ding maging sincere kapag may mga emotional na segment. Kaya kapag wala siya, napapansin ng fans ang kakulangan sa kulay o energy. Hindi dahil mahina ang show, kundi dahil may unique vibe talaga si Kim na hindi kayang palitan ng iba. Pero mahalaga ring tandaan na ang tagumpay ng Showtime ay bunga ng teamwork. Solid ang buong hosting family at bawat isa may ambag sa saya ng programa. Gayunpaman, hindi maikakaila na si Kim ay isa sa mga nagbibigay ng extra spark sa show. Sa kabuuan, ang balitang ito ay patunay lang kung gaano siya ka-valued, hindi lang bilang artista kundi bilang host. Ibig sabihin, may marka siya sa puso ng mga manonood. Ikaw ba, agree ka ba na iba ang saya kapag present si Kim sa Showtime? Ang balitang ito ay malinaw na nagpapakita kung gaano kalaki ang papel ni Kim Chiu sa It's Showtime. Hindi lang siya basta host, siya yung uri ng personalidad na nagbibigay ng sariling timpla sa show. Ang kanyang natural na karisma, pagiging mapaglaro, at abilidad na maghatid ng genuine na tawa ay isa sa mga dahilan kung bakit tumatatak siya sa puso ng mga manonood. Kapag wala si Kim sa isang episode, ramdam agad ang kakulangan sa energy ng show. Hindi ibig sabihin na hindi kaya ng ibang hosts na puna ng puwang, ngulit may partikular na vibe si Kim na parang sunshine sa studio, nagdadala ng saya, excitement at spontaneity na hirap palitan. Mula sa kanyang mga nakakatuwang hirit hanggang sa mga moments na emotional at sincere, siya ay versatile at iyon ang nagiging dahilan kung bakit maraming fans ang sumusubaybay sa kanya. Bukod dito, malinaw na ang mga tagahangay niya ay hindi lamang nakatuon sa kanya bilang artista, kundi bilang host din. Kaya't kapag absent siya, may pakiramdam na may kulang sa programa. Ngunit sa kabilang banda, ang It's Showtime ay produkto ng teamwork. Ang buong cast ng hosts ay batikan at may kakayahang magdala ng saya, kaya kahit wala si Kim, nagagawa pa rin nilang panatilihin ang aliw sa manonood. Sa huli, ang balitang ito ay hindi lang simpleng obserbasyon. Ito rin ay patunay ng impact ni Kim Chiu sa noontime television. Ipinapakita nito na ang kanyang presensya ay nagbibigay ng dagdag na spark sa show na hindi basta-basta mapapalitan. Ang kanyang natural na charm at koneksyon sa audience ang dahilan kung bakit maraming naniniwala na iba talaga ang saya kapag si Kim ay andihan. Kung iisipin, ang katotohanan ay malinaw. Kahit gaano kagaling ang ibang hosts, may unique magic si Kim Chiu na nagpapaalala sa lahat kung bakit siya isa sa pinaka-iconic na host sa history ng It's Showtime. Kung gusto mo, pwede rin akong gumawa ng mas fan-oriented na reaction na parang galing sa perspective ng mga loyal fans ng Kim na mas emotional at relatable. Gusto mo ba yun gawin ko? Bukod sa impact ni Kim Chiu sa saya at energy ng It's Showtime, pwede ring idagdag ang mga sumusunod sa balita. Fan engagement. Malaking bahagi ng appeal ni Kim sa show ay ang koneksyon niya sa fans. Hindi lang basta tawa o kilig ang naibibigay niya, kundi pakiramdam na kasama nila sa kulitan at kasiyahan. Kapag absent siya, hindi lang ang studio ang nakakaramdam ng kakulangan, pati ang viewers sa bahay. Versatility sa hosting. Si Kim ay hindi lang comedic or playful, kaya rin niyang maging sincere sa mga heartfelt segments. Ipinapakita nito na hindi siya limitado sa isang uri ng hosting. Ito rin ang dahilan kung bakit mataas ang respeto sa kanya bilang host at artista. Chemistry sa co-hosts. Ang interplay niya sa ibang hosts lalo na sa mga long-time co-hosts ay nagbibigay ng natural at entertaining na dynamics. Ang presensya niya ay nagpapalakas sa buong grupo kaya kapag wala siya, nararamdaman ng viewers ang kulang sa harmony at spontaneity ng team. Inspirational role. Bukod sa entertainment, maraming viewers ang naa-inspire sa work ethic, pagiging approachable at sincerity ni Kim. Kaya ang kanyang presence ay hindi lang sa saya, may positive influence rin siya sa audience. Potential for creative segments. Minsan, ang mga bagong segments sa show ay nakadepende sa kanyang energy or creativity. Ang kanyang absensya ay pwede ring magpabagal sa ilang creative experiments o mga unique moments na siya lang ang pwedeng mag-handle ng maayos.
Sa madaling salita, si Kim Chiu ay hindi lang host, siya ay isa sa mga backbone ng show at ang balitang ito ay nagpapaalala kung gaano siya kahalaga sa kabuuang experience ng It's Showtime pareho sa studio at sa mga manonood. Alam nyo, hindi lang ako basta nanonood ng It's Showtime kasi kapag andyan si Kim Chiu, ramdam mo talaga ang saya sa bawat esena. Yung mga hirit niya na nakakatawa pero relatable, yung tawa niya na nakakahawa, at yung mga moments na sincere siya sa contestants o sa co-hosts, lahat iyon nagbibigay ng ibang klasing energy sa show. Kapag wala siya, kahit mabuhay pa rin ang show, may pakiramdam na parang may kulang, parang nawawala yung spark na nagbubuo sa buong experience ng panonood. Hindi lang siya host, parang kaibigan na kasama mo sa kulitan at kilig, kaya hindi nakakapagtaka na marami sa mga fans ang nagmimiss sa kanya kapag wala siya sa screen.